Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. At yan, nandito pa rin po si Mia sa PB House. So, pang ilang araw mo na dito, Mia? Ilang araw ka na dito? Ay, hindi mo na matandaan. I think 4 yata. Okay. So, sa 4 na araw na dito, kamusta ang pagstay mo dito? Okay lang po. Masaya po dito eh. Paanong masaya? Masaya po. Masaya? Opo. Okay, ayan. At least masaya po si Mia at hindi naman po siya dito naboboring. Hindi ka na naboboring? Hindi po. Okay, kamusta si Ate Aisa sa'yo? Okay lang po ang bait po niya. Bait si Ate Aisa? Opo. Okay, sila pong dalawa ang magkasama sa kwarto. Sila po ay doon sa baba natutulog. Pagising yan sa umaga, yan, hinahayaan ko lang po sila kung ano man yung gawin nila para at least hindi sila mahiya sa akin at saka sa kapatid ko at saka sa mga kasama nila dito. So, si Melvin, si Junjun, si Aisa, si Mia, at saka po si Gerald. So, 5 po yung naririto sa atin. Tapos kami ni Onjay at saka po ako. Okay. So, dito ka muna mag-i-stay, di ba? Hanggang bago magpasukan ulit. Okay. Nasabit naman niya sa akin yung mga card po niya. Okay naman. Si Mia po ay since 2023. O yan, scholar natin yan. Salamat kay Tita Sel. Siya po yung nagsusuporta sa amin. At nakita natin ang changes ni Mia. Noong una nga, dapat ito kasama pa ito namin noon sa Maynila. Kami nila Judy noon. Kaya lang hindi nga dahil minor. Pero naka 3 years na. No? Malaki na yung nagbago ulit. No? Malaki na yung changes ngayon. Dalaga na siyang kumilos din. Malaki na yung pinagbago niya. Matured na din yung isip niya. Okay, ngayon ay grade ano ka na nga pagpasok? Grade 12. Ayan, grade 12 na siya. So, ang bilis, no? Yung mga bata pa sila dati. Maliit. Ngayon, grade 12 na. So, ibig sabihin, after nitong taon na to, next year ay college na po si Mia. Tama, no? Opo. Okay. Ano nga ulit ang kukunin ni Mia? Teacher. Ha? Anong kukunin mong kurso? Teacher. Teacher na lang kasi dati pulis ang gusto mo, ano? Opo. Kaya lang bagsak siya sa height. Maliit po kasi talaga siya, lalaki pero hindi talaga kakayanin dahil ang kanyang parents ay maliit. Both side, papa and mama, maliit. So, mag-e-educ na lang po siya. Okay, parang si Jeffrey. Si Jeffrey po ay, ang first choice is police. Pero dahil sa health condition niya, nauwi din po sa pagiging educ. No? Pero wala pong masama doon dahil napakaganda rin ng kurso na yan para sa kanya. At sa nakikita ko sa tinatakbo po ng pag-aaral ni Jeffrey, magaling na bata. Okay. Ngayong nasa grade 12 ka na, Mia, kita mo naman yung 3 taon kung paano ka namin sinuportahan. Ano? Okay, hindi ka namin pinabayaan. So, ngayong grade 12 ka na, dapat maging mas matured ka pa. What I mean is, hindi na yung kilos bata. Na kapag sinabi ko, Mia, I need your card, submit agad. May explanation naman kung bakit din na-explain. And then, kapag sinabi ko na, Mia, bakit ganito lang ang grade mo? Hindi ba dapat, hindi bababa, kundi tumataas. Dapat laging may solusyon. Ano? Okay, kasi yung 5,000 niyang allowance itong nagdaan, no? 5,000 ang allowance niyan every month yon. So, dahil grade 12 ka na, dadagdagan ko na yon. Okay? From 5,000, magiging 6,000 na siya. Okay? Ibig sabihin, kaya ako din nadagdagan dahil lumalaki din na yung pangangailangan mo. No? Opo. Pero, palagi mo pa rin kaming susuklian ng mabuti. Tulad ng ginagawa mo, hindi ka naging pasaway. Opo. No? Sa nakalipas na 3 taon, nakita nyo po, hindi ko lagi yan nabablog. Hindi ko lagi yan pinupuntahan. Ibig sabihin, wala kaming problema sa kanya. Walang problema sa bata. Both side parents niya mababait. Siya. At ang gusto ko kay Mia, nagchat-chat yan siya. At least, naingatan naman ng cellphone. Nagagamit na. Ilang taon na yung cellphone mo? 2? 3 na? 2?
Dalawa. 10, 11. Tatlo na. Tatlo na. Hanggang ngayon nagagamit pa rin. Kahit doon na lamang charge, nagagamit. Noong bata-bata kasi kailangan palalahan mo po siya. Nag-mature na po siya. Ibig sabihin, naingatan niya. So, magaling sa si Mia kahit ganun. And sa pagbabago-bago din nung taon, nakita ko rin yung bahay na tinutuluyan niya, nagbago-bago rin. Parang sa isang maliit, tapos sumunod, wala ang second floor lumiit. Ngayon, pinalaki na kasi malaki na din siya. Hindi na siya kasya na maliit. No? Opo. Lumaki na. Ginawa ng yung papa. Opo. Kasi kung yung si Laika to, no? Opo. Itong igsuon mo? Opo. Ganon sila, Mia no, nung nakilala namin. So, ibig sabihin, lumalaki nga. Kaya nagbabago yung bahay nila. Totoo, nung pinuntahan ko. Okay. Basta Mia, lagi kong paalala sa'yo na mag-aaral ka lang mabuti. Opo. Ha? Never kami nitong binigyan ng problema na kapag may kailangan po siya, magchat-chat lang yan sa akin. Kaya di ko yun nabablog, no? And I know napakabait ng sponsor niyan, katuwang po ako. Pag kailangan niya, magchat-chat yan, magsasabi yan. Yun yung gusto ko sa mga scholar natin. Yung magchat-chat yan, daddy, kailangan ko po ng ganito kasi may bibilin. Kung ano lang yung kailangan niya, lang sasabihin yan. And yun yung gusto ko, Mia, ha? Yung sinasabi mo agad. Para at least walang problema sa grado. Okay? So ngayon, grade 12 na ha. Galingan mo pa. Para yung makukuha mong grado, pag nakagraduate ka, maganda yung isasubmit natin sa school na papasukan mo bilang kolehiyo. Opo. Okay? Huwag mo kaming bibiguin na. Kasi grade 12 ka na. Sobrang bilis ng mga pangyayari. So, sa grade 12, mauna ka pa nga kay Maylin eh. Di ba na magka-college? Opo. Sa grade 12 ka na ngayon, so prepared mo na ang sarili mo sa mas maayos. Ha? Gigits mo? Ayoko nang nagiging pasaway, ha? Opo. I know hindi ka naman pasaway. Walang magbo-boyfriend ng grade 12. Okay? Kapag nag-boyfriend ka sa grade 12, matatanggal ka kahit sa tagal mo na sa akin. Ha? Opo. Sobrang stricto ko na ngayon. Ikaw ang pag-asa ng iyong pamilya. Ha? Opo. Kasi ikaw yung panganay. Ha? Nare-refresh ko pa rin yung utak ko nung una ka naming nakilala kung paano mo kinuwento lahat. So, sa 3 taon na yan, ikaw na yung magiging kumbaga ikaw na yung gagawa ng iyong kapalaran ngayon. Grade 12 na, ha? Opo. Okay? Bakit mo nga gustong makagraduate? Para po makatulong ako sa aking pamilya. Kasi pag wala tayong maabot sa buhay, mahirap po tayo. Tama. Gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Sobra po. Anong gusto mong sabihin kay mama at papa? Kaya pasalamat po ako kay mama at papa dahil minahal nila po ako at hindi nila po ako pinababayaan. Pinapalaki nila po ako ng maayos. Yun ang pangarap ko para po masuklian ang aking pamilya. At mag-aral po akong mabuti para po sa kanila at sa sarili ko po. Tama. Ayan, marunong na talaga yung the way ng pagtatagalog, ha? Opo. Para practicein. Dito sa bahay, tinuturuan ko siya na magtagalog lang lahat sila para pagdating ni Mia na makapag-aral siya, yung Tagalog ay kanya ng ma-practice. Okay? Yan, tama lahat ng mga sinabi mo para sa iyong pamilya, ha? Okay? Okay, sige. Dahil minsan kayo naiwan dito. Siyempre na maalis kami. Ano yung observation mo kay Gerald? Kay Gerald naman, masipag. Masipag po si Gerald. Saka, halata mo naman na na nagsisikap din. Sila lahat dito. Sanay din kasi, nagkwentuhan kasi kami, sanay din naman siya dun sa ganong setup ng buhay. Pagkagising niya, meron na po silang daily routine eh. Yung daily routine niya, pagising niya, nagwawalis na sila dyan, kaya tumutulong sa kusina. Pero hindi po namin siya inuobliga Hindi. na magtrabaho na gano'n na. Hindi po namin sila inaalipin ba namin kita? Grabe naman doon sa inaalipin. I mean, inaalila ba namin kaya? Hindi po. Kusang kami lang po ang magagawa.
kung may makita kaming dumi dun sa paligid, linisan namin. Bakit mo yung ginagawa? Kasi doon sa amin is nasanay kami ng mga magulang namin na huwag pabayaan ang mga dumi sa bahay. Okay. Oh, pagdating sa pagkain, pag kumakain kayo dyan, pinapabayaan ba namin kayo? Hindi po. Sobra yung pag-alaga niya. Yun, pinapakita namin sa inyo na gano'n. Kasi para at least, ma-realize nyo na yung mga taong tumutulong sa inyo, pagdating ng araw, gano'n din yung gagawin nyo Kumbaga, mag-domino effect yung pagtulong. Ngayon, naka-receive kayo ng pagtulong. Pag kayo naman yung may capacity na makatulong, hindi man ganun kalaki sa tinutulong ni Pugong Bihero sa inyo. Any means, any way ng pagtulong, sana gawin niyo din sa iba. At ikaw, si Gerald, isa sa pinakaswerte din po. Mula na nakilala ko tong bata na to, hindi man po namin na ibabalag talaga yun, pero hindi ko yan pinabayaan. Sinesendan ko yan ng allowances niya para makagraduate kasi nakita ko yung ano niya. And proud ako sa'yo kasi ginawa mo. Sabi ko sa kanya, tapusin mo yung grade 12 mo, pakitaan mo ako ng magandang grado, magsumikap ka, babalikan kita, tutulungan kita. At na-achieve naman niya. Na-achieve mo, congratulations. Opo. And ito na yung magandang blessing na dumating sa'yo. Okay? Mag-aaral ka na ng kolehiyo. Wow! Diba? Mag-aaral na ng kolehiyo si Gerald. Gerald, Okay. ano nga yung course na gusto niya? Criminology. Bakit gusto mong magpulis? Gusto po akong makatulong sa pamilya ko at lalo na sa bayan. Wow! Gusto niya maging public servant? Okay. At dahil gusto mong makatulong sa bayan, ikaw na ang Lord J. Ikaw na ang maghatol sa kanya. Di ba gusto mong mag-aral? Criminology. Opo. Saan mo nga gusto mong mag-aral? Sa Dipundali sa John Paul po. St. Paul, gusto mo dito. Kaya lang pag doon, magdo-dorm ka pa, di ba? Oo, magdo-dorm siya. Saka mag-isa ka. Mag-isa ka. So ngayon, may good news sa'yo. Kinikilig sa paligid. Kinikilig. Mia, ano ba ang good news para sa kanya? Nasabi mo na yung una, na makakapag-aral ka na ng kolehiyo. Isa pang good news, may makakasama ka Oh, sa bahay pag nag-aral siya. mayroon siyang makakasama. So, may yaya siya. Hindi! Di ba, gusto niya kasi mag-dorm pag dito nag-aral. Wala kang kasama doon, di ba? So, magkakaroon ka na ng kasama. So, may yaya nga siya. Wala nga siyang yaya. Okay. Ang makakasama mo ay si Jeffrey. So, papauwiin na pala si Jeffrey. Hindi. Ito ang good news. Ano? Sa Manila ka mag-aaral. Wow! Oo. Actually, sa Laguna. Sa Laguna siya mag-aaral. Ang tuwa si Mia. Bakit parang naiyak si Mia yung kinikilig? Oo. Siyempre, support niya sa... Naiiyak si Mia, oh. Naiiyak ka. Mia, halika nga dito. Mia, halika, tabi ka kay Kuya. Isod ko dito. Yan, tabi ka. Doon ko Jeffrey. Gerald. Ayan, oo. Para na-excite din si Mia. Naiiyak siya kasi. Ay, ba't naiiyak ka din? Siyempre, mga anak ko to, masaya ako na matutupad nila yung mga pangarap nila. At alam mo ba, Gerald, Mia, hindi lang si Gerald ang mag-aaral sa Maynila. Wow! May good news pa! Anong grade ka na nga? 12. Pagka-graduate ng grade 12, doon ka na rin mag-aaral. Wow! Iyakan na tayo dito. Kasi para makagraduate kayo, ha? Okay? Si Gerald, naisip namin, nag-usap kami magkapatid, mas masusubaybayan talaga siya. Deserve niya po yun eh. Mas masusubaybayan na nandoon siya, na mag-aaral. Kasi isip namin magbo-board siya dito.
Pag nag-board siya dito, walang... Sabihin natin, mabait talaga yan eh. May pagkukusan, kaya niya sarili. Pero iba pa rin yung may, kahit paano may magagabay. No? May... Kumbaga hindi naman sila magiging pabigat na doon sa amin doon dahil may sarili silang titirahan na bahay. And yung mga pamangkin ko din na mag-aaral doon ng koleyo, makakasama nila sa isang bahay. Pero may mga kwarto naman po yun. Doon na sila, matututo na sila magluto. Even si Jeffrey, magluluto na sila. Kasi tapos na yung isang taon ni Jeffrey na, honeymoon period ni Jeffrey. Tapos na. Natuto na siya. Natuto na siya. So, ito, nakita ko naman na matured to siya. Oo, sobra. Si Jeffrey lang yung inalalayan namin ng isang taon. Kasi si Jeffrey po ay lumaki ng mag-isa. I mean, pagkamatay ng parents niya, tumira siya sa bahay niya na walang nag-alaga. Siya lang bumuhay sa sarili niya. Nakikain sa mga tiyuhin, sa lola, na hindi siya nagluluto kaya inalalayan siya. So ngayon siguro kahit paano natuto na si Jeffrey. Kaya doon ka namin sasama para si Jeffrey din ay May kasama. Kasama. Wow. So, ano mo? Ang sabi ko po yung maraming salamat kay Daddy sa lalo na sa PB team sa support niyo po sa akin. At yun lang po. Matutupad ng Matutupad niyo yung mga pag-aaral ko at mga future ko. tama, yan. Para sa pamilya, ano? Para sa pamilya, no? Okay? Tapos ikaw naman, Mia, yung sinabi ko sa iyo, 3 taon ka na sa akin. Love po namin ito. Kasi love ng PB team yan. Kahit na hindi namin yan napupuntahan eh. Mag-aaral kang mabuti ha. Apo. Doon sa papasukan ni Jeffrey, doon na rin siya mag-aaral. Wow. Pag nakagraduate ka na. Ha? Kasi gusto niya maging, gusto Education. Hindi kasi nakapasa yung height niya eh. Magpupulit. Ginawa na natin lahat pero hindi talaga kaya. Maliit ang nanay, maliit ang tatay. So, nagmana. So, hindi na siya magpupulis. Edok na lang. So, na-excite ka na? Na-excite ako. Excited ka nang Excited na. Excited ka na. Opo. Ayan. So, maglalaki ang inyong mga ulo ha. Opo. Hindi porket sinabi namin to sa inyo na lalaki na ulo, magiging mayabang tayo. Ganun na. Okay, pag nandoon, huwag magiging pasaway. Ha? Okay? Ikaw naman na-train ka ng family mo kasi yung tinitira naman nila, although sitio yun, hindi ganun kalala yung sitwasyon. Nakatulad nung kaila Jeffrey. Nakita ko naman yung pamumuhay nyo. So, kahit paano na-educate ka ng parents mo. No? Yun nga lang kulang talaga sa financial para mapag-aral. So, isa sa magiging proud syempre yung parents mo. At galing ka pa sa Katutubo tribe, di ba? May pulis. At si Mia, di ba, magiging teacher yan. Sana lumaki-laki ka pa ng konti. Okay, and tatry natin. 18 naman na po siya. Ayan. Matured na siya. Na? Mag-18 na. Actually, mag-18 na. So, nung mga nakaraan, di namin ito maisama sa Maynila kasi nga minor. So, tatry natin. Baka paghatid sa kanya, maisama ka. Ha? Wow. Na-excite siya. Baka maisama ka, ha? Sobrang sincere ng emotions niya, no? Si Ata Isa. Kasi matagal na yung... Alam mo ba yung maleta niyan na 3 taon na nakalipas, bago pa rin yun hanggang ngayon. Di, dala-dala mo, ano? Nandyan yung maleta. Magagamit mo na ang maleta mo. Na? Yung kulay pink. Magagamit mo na yung pag umalis ka. Hindi mo pakaliw, excited. sobrang sincere ng sobrang masaya siya para din sa'yo. Panganay ka ba? Hindi po. Hindi. Yung panganay nyo? Na may asawa na po. Pang ilan ka nga? Pang-5. Pang-5. May mga asawa na iba. May kapatid ka pang nag-aaral? Mayroon 2. Isa na lang po. Yung isa, hindi na po nag-aaral. Okay. Sige. Si Mia kasi panganay. Na? Panganay ka? Oo. Mukha kang bunso. Ay, hindi siya panganay. May sumunod siya pala. May yung isa kanya, isa kasing ate niya medyo may pagka ng konti. I mean, sorry po, may ano tawag diyan? May special. May problema na. May konti lang naman. Pero nakakausap naman siya ng normal. So yung nakakasama ng parents niya.
Okay? So, paano naman daw si Aisa? Oh. Si Aisa po, Aisa, dito ka nga. Kasya pa ba? Kaya pa ba? Doon ka. dito ka na, Aisa. Ayan. Malaki. Ayan. Bakit, gitna, ganyan lang ang mic. Itayo, yan, para mas ganito mo. Yan, para mas marinig tayo. Okay. Yan. Ibaba mo. Ganyan lang. Yan. So, paano naman daw si Aisa? Okay? Cut mo na nga, Day. Tapos play ulit. Okay, play. Yan. Paano naman daw si Aisa? So, si Aisa po ay nasabi naman rin namin sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. So, basta ang pangako namin kay Aisa, gumaling lang siya ng tuluyan, makakapag-aral siya. Pero alam naman niya po yung advice ano nga advice ng doktor sa'yo? Magpagaling daw po muna. Yun. Kasi gustong-gusto niya nang mag-aral, pero hindi namin siya pinupwersa nga kasi po medyo stressful, nakaka-stress yung pag-aaral, baka ano siya, hindi niya kayanin. So, bibigyan natin ng time pa, no? Pero huwag kang mag-alala, Isa, basta magtuloy-tuloy lang yung ano mo, Opo. hindi maging matigas ang ulo, mag-aaral ka. Opo. Ha? Opo, sir. Salamat. Para may marating ka, ha? Opo. Sayang kasi matalino yan eh. Kaya dito po muna siya sa bahay, no? At ang ginagawa niya po pag umaga ay Jogging. iyon, nagja-jogging. Nakakarating po siya ng Davao City. Hindi, joke lang. Yun. Kasi in-advise na rin po siya ng doktor niya na mag-jogging para siya po ay pumayat. Natuwa kami. Mabait talaga ito. Nakikinig po yan. Hindi matigas ang ulo. Pag ano yung sabihin mo, gagawin niya. At hindi ko na po yan inuutusan kung ano ang gagawin niya. Kita mo yan dyan, nagdidilig, nagbabras, katulong ni Melvin. Lahat ng ginagawa niya. Tatanungin ka niyan. Sabi niya, sir, ilan po isasaing ko? Ganun. Kasi, kung bawasan mo kasi binawasan na natin yung kain mo. Joke lang. Alam niyo pagkain niyan, tinatakal niya kasi may disiplina talaga siya. Pero hindi po yan na nagagalit kung bakit ginagawa namin sa kanila. Sinasabi ko sa kanya kasi bawasan niya talaga. Kung ano yung sabihin mo sa kanya, tinatanggap niya yun. Hindi yan kumbaga nagtatanim ng sama ng loob. Magalit ka ba pag sinasabi ko yun? Wala po, sir. Minsan nahuli ko yan, kumakain siya nasa Mindoro kami, kumakain siya sa gabi, madaling araw, kalaki yan. Bubukas siya ng ref, yung tinapay dadali niya yan sa kwarto. Pero tinan niyo, okay lang yun sa kanya. Pero hindi ko po yun pinapagalitan. Sabi ko, sige, okay lang yan. Pero humanda ka pagbalik ko. Doon tayo mag-start na mag-diet. Ayun. At least alam niya po yun. Pero nakakatuwa yan siya. Pero yun patunay po na hindi namin sila pinabayaan dito. Kung ano yung pagkain dyan, kainin lang. Pero this time, kailangan niya talagang mag-control. Ha? Opo, sir. Basta mag-aaral ka, Isa, ha? Thank you po, sir. Kasi grade ano ka na nga dapat? First year po. College ka na, no? Opo. College na kasi ito eh. Sayang. Kaya itutuloy natin, Isa. Basta, kailangan lang, ha? Yes, sir. Pero binawasan na po yung dosage ng ano niya. Tunga na lang, kalahati ba? No? Tika kalahati. Pero syempre, yung gamutan niyan kaya naman yan, no? Basta wag ka lang maging pasaway. Thank you, sir. Opo, sir. Kamusta silang dalawa sa'yo? Okay naman po, sir. Puro po mababait. Wala po akong problema sa kanila. Ayan, mababait. Diba? Si Junjun at Melvin. Ay, okay naman po, sir. Okay naman. Opo. Okay. Hindi ka ba inuubusan ng ulam nung wala kami? Hindi, nung tagal namin 2 weeks na wala eh. Baka ako ginugutom ka pero si Junjun at Melvin pala yung nagutom. Hindi, joke lang. Joke lang po yan. Okay, so again, congratulations sa inyong dalawa ha. Okay? Mia, mag-aaral mabuti. Jeffrey, Geralda. Okay? Anong advice mo sa kanilang dalawa? Ang advice ko sa kanila mag-aral po talaga ng mabuti at ilagay po palagi sa isip ang ang kinabukasan po nila. Isipin po palagi ang dapat gawin at dapat po iwasan para magkaroon po ng magandang future. Galing ng advice sa inyo ng ate nyo.
Okay? Ako mo naman natutuwa kasi ang dami na nila eh. So, nagulat nga ako, mas nauna pa pala Eric kay Mylene. Anong grade na nga si Mylene? Grade 11 na yan. Wala pa. Ngayon, grade 11 na siya. Mas nauna pa pala rin magkukuleyo. Eh, nung sila yung magkakasama dito, nene pa to. Nagkalungin naman. Eh, maliit talaga siya eh. So, wala tayong magagawa. Pero sabi ko, kumain siya dito ng kumain, magpataba lang ng konti. Para pagbalik niya sa kanila, okay na. So, grade 12 naman na po siya, hindi naman natin siya pwedeng i-ano na doon. Kasi, yun naman, itatapusin na lang. Okay? So, congratulations, Gerald. Ha? Oh, matutupad mo na yung mga pangarap. Alam ko, excited ka na umalis. Oh, excited ka na. Excited ka na? Mauna ka na. At syempre, papasalamatan lang natin ang iyong sponsor. No? Maraming pong salamat kay tita. Aside po sa amin, sa pamilya po namin, na tutulong sa kanya, si Tita Carmencita Custodio. Ha? Tutulong yan sa iyo. At mayroon pang isa na tutulong katuwang mo sa pag-aaral mo. Sa anonymous po natin, thank you so much. At mayroon pang isa, i-anonymous muna natin. No? 3 yan. No? Dati na rin tumutulong yun sa amin sa lahat sa PB team. Palagi siyang nandyan para sa amin. So, i-anonymous muna natin si Tita. Marami pong salamat sa inyo. No, Jeff. Ay, Jeff. O tama, Jeff. Mayroon ka na mga kasama. So, 2 na kayo doon na katutubong lalaki. No? So, mag-aaral yan mabuti, Jeff. Di ka na malulungkot. Iyakin kasi yan si Jeff eh. So, di ka na malulungkot. Mayroon ka ng mga kasama. Okay? At susunod na taon, ikaw naman. No? At kay Tita Sel, marami pong salamat sa pag-sponsor niyo po kay Mia. Marami pong salamat sa inyong lahat. So, yun lang. Thank you. Marami pong salamat. And excited na si Jeff para ma-book ng ticket. Para mauna na siya. Joke lang. Sige, salamat. Ha? At bago ka umuwi, kailangan ka munang magpaalam sa iyong pamilya. Ha? Pagka doon ka na or dadaling ka na namin. No? Bibigyan ka namin ng time para makapagpaalam. Pero, gagawin natin, hindi ka na mag-stay doon ng matagal. Para at least hindi ka na masyadong yun lang, dadaling ka namin doon, magpapaalam ka, pero hindi na tayo magtatagal. Kasi doon nag-create lalo yung yung emotions, pagkamis, no? Yun yung ayaw ko na Basta pag nasa amin ka na, walang iiyak. Ha? Malinaw yun, ha? Uuwi ka talaga. Kaya hindi? Kaya. Wala ka naman choice. Kakayanin mo hindi? Kakayanan. Okay. So after natin itong mag-usap, no? Didiretso na tayo sa inyo. Opo. Magpapaalam ka na. Ngayon na? Ha? Ngayon na? Ngayon na. Opo. Okay. Hindi ka na pwedeng humindi na. Opo. Buo na desisyon, hindi. Buo na. Buong buo. At least, mayroon na tayong mapapag-graduate na police. Mayroon na tayong kapit. May kapit na ang PB team, di ba? Ay, joke lang po yun. So, at least may mapapag-graduate tayo. 2 na sana yun eh. Kung si Jeffrey lang ay ano yung condition niya eh. Pero, okay lang yun. No? At least 2 na yung magiging teacher. Oo, alam nyo ba, bukod dito, si Badiday gagraduate na rin next year yan. Nursing. Wow. Mayroon na rin tayong education, kasama niya na nasa sa Abra, diba, si Dali. Tapos college na rin si Irene. Tapos, sabay-sabay kayong magkukulehiyaw, Mia, si Erna, si Marjorie. Sila. Ibig sabihin yung mga scholar natin ay pa-college na. Si Mylene at Russell na lang yung medyo nahuhuli, no? Na magka-college. Pero mayroon pa tayo, si Ivan, yung maliliit, si Ivan, si Aiza, yung mga nasa Damilag, ang dami nila doon. Sino pa ba? Si Nathan, kapatid ni Russell, si Angelo, si Mangelo, si Abilita,
Si Rebecca. Sino pa? Rebecca. Yun yung mga nasa Damilag. Madami yun eh. Si Rebecca, si Judy Ann, si Yoyoy, si Jennifer, si Divina. Ang dami. Ano pa? Baka may nalimutan pa tayo. Scholar. Si Alona. Yung ate niya, college na. Second year na rin yun. Si Helen. College pero doon nag-aaral sa Bukidnon. Si Sam. Yung foreigner. German. Sino pa? May nalimutan pa tayo. Si Melvin, si Junjun. Ay, isa. Oh, hindi ko nalimutan ha. Oh, si Asu. Si PB. May Bernardo pa. Diyos ko po. Matanda na tayo bago tayo makaraos ha. So yun po, ang dami po nating scholar, ibig sabihin ang dami nating natulungan. At ang daming pwedeng mabago ang buhay. Na, so, ngayon nakapokus kami ngayon mga kababayan. Nalimutan ko, si Annalyn, bagong scholar. Yun, si Annalyn. Bata pa din yun, pero mabilis lang yun. Parang si Aiza lang din yung dati. Grade 8 yung nakilala natin. Grade 9 na pagpasok. Mabilis na lang. Sige po mga kababayan, God bless us all. Thank you sa lahat ng mga sponsor natin. Kina Tita PB Lab, kina Tita Carmencita Studio, kina Anonymous natin lahat, kina Tita... Ayun, nalimutan natin. Kay Sister. Nagaling kami doon ng isang araw. Yun. At si Diana Rose. Oh. Nursing naman yon. Malapit na din yung mag-college. Sa ngayon, nagka-college natin si Kate. Magka-college na siya. So, yun lang. God bless us all mga kababayan. Thank you sa lahat ng mga sponsor po natin. Hindi ko kayo ma-mention lahat. Alam nyo naman po yan. God bless you all. No. Salamat. Thank you for everything. God bless us all. Bye-bye. Po.